Sa kabila ng matinding pagsubok, muling napatunayan na ang liwanag ng pagbabago ay walang makapipigil. Sa Binalonan, Pangasinan, sabay-sabay na nabautismuhan ang maraming individual na dating bihag ng bisyo at maling pamumuhay. Ngayon nakatagpo ng panibagong pag-asa sa pamamagitan ng mga mensahe ng Appointed Son, Pastor Apollo C. Quiboloy. Si Creseline Catarong para sa balita. Sa paningin ng marami, ang muling pagbangon mula sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ay tila imposible. Ngunit para kay Jeffrey Baguio, 30 anyos mula sa Bacoor, Pampanga, napatunayan niyang walang imposible sa Ama, lalo na kapag ang puso ay marunong magsisi at magpasako. Hindi niya ikinaila ang kanyang nakaraan. Nalulung siya sa ipinagbabawal na gamot, isang bisyo na nagdulot ng bigat hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang asawa at anak na umaasa sa kanya. Aminado siyang ilang ulit niyang sinubukang magbago, ngunit lagi siyang bumabalik sa dati at mas malala pa kaysa noong una. Yung buhay ko po noon ay sinasabi ko nga po na ako po noon, inaamin ko, nasa kadiliman po ako. Ito po, nakakayaman po. Noon ay meron po akong bisyo, yung bisyo na ipinagbabawal na gamot. Pero nasa puso ko po na gusto ko pong magbago at magbago po sa sarili ko po. Pero hindi ko po alam kung paano. Magbabago po siguro 1 week. Pinakamatagal na yung 2 weeks. Pero pagkatapos nun, mas malala pa po yung kahantungan. So naguguluhan po ako kung paano ba magbago. Ang hirap magbago, sabi ko. Sa puso ko gusto kong magbago. Hanggang dumating ang sunod-sunod na dagok, ang pagkamatay ng kanyang biyanan at pagkakasakit ng anak. Doon niya lalo pang hinanap ang liwanag. Sa pamamagitan ng isang kaibigan, nakilala niya ang mga pangangaral ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa una, puno siya ng alinlangan. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang mga mensahe tungkol sa pananalig at pananalangin, unti-unti siyang nagising at tumago sa kanyang puso ang panawagan ng Ama. Doon ko po nakilala yung isang kaibigan ko po. At pinakilala niya po sa akin yung si Pastor Apollo C. Quiboloy na pinakilala niyang siya ay appointed son of God. Pero mga lumipas na araw, may mga kakaiba na po na nangyari sa akin na hindi ko maipaliwanag. Nahawakan ko yung cellphone ko. Parang tinatype ng pangalan ko, Pastor Apollo C. Quiboloy. So umahanap ako ng, sino ba itong si Pastor? Sino ba yan? Sabi ko. And then, one time na-type ko sa cellphone yung may nakita ako na Pastor Apollo C. Quiboloy, ACQ Classics. Yung po, napakinggan ko po yung mga pangaral niya. Mayroon po akong napakinggan na pangaral niya talagang tumatago sa aking puso at sa isip po. Yung sinabi niya na, hindi ako totaling, yung pagtiwala ko noon, hindi pa totaling buo. Pero nung sinabi niyang, magdasal ka, sabi niya, I give it all to you. I give it all to you, God. I give it all to you. I give it all to you. Mula roon, nagsimula ang tunay na pagbabago. Isa-isang nawala ang mga bisyo at ang dating buhay na puno ng pagkalito at kasalanan ay napalitan ng kapayapaan at kalinisan ng isip at puso. Gaya ni Jeffrey, natagpuan din ni James Castillo, 37 anyos mula Binalonan, Pangasinan, ang kapayapaan matapos ang magulong buhay at masasamang karanasang sumubok sa kanya at sa kanyang pamilya. Aminado siyang nakita niya ang negatibong balitang ikinakalat laban kay Pastor Apollo. Ngunit sa halip na matinag, patuloy siyang nakinig at sumandig sa mga pangangaral. Hanggang sa naliwanagan siya at tumibay ang paninindigan na ipagtanggol ang bansang kaharian laban sa maling paratang. Si Pastor Quiboloy, alam ko naman po na mabuti po siyang tao. Napapanood ko naman po lahat ng mga video niya. Tapos yung mga ginagawa sa kanya ngayon na mga false accusation kay Pastor Quiboloy, na sana tigilan na nila yon. Kasi masama din sa kalooban ko yun eh. Yung paparatangan ka ng mga pawang kasinungalingan. Si Jesus Christ nga po, di ba, nangyari din sa kanya yon.
bakit hindi mangyayari sa atin na mga tao ka ako? Tapos nangyayari din kay Pastor Kibuloy. Para naman sa kabataan, dama rin ang pagbabago. Si Cristal Quinagon, estudyante mula Malasiki, Pangasinan, ay minsang nasangkot sa bisyo ng alak at maling barkada. Ngunit nang marinig niya ang mga mensahe ni Pastor Apollo, ramdam niya ang kapangyarihang dumampi sa kanyang puso. Aniya, ibang-iba ang kanyang pakiramdam mula sa kawalan ng direksyon tungo sa isang bagong buhay na nakasentro sa pagsisisi at kabanalan. Simula nakarinig po ako ng mga mensahe niya po, parang tumagos po sa puso ko, tapos naintindihan ko po siya. Hindi tulad po dati sa pinanggalingan ko pong simbahan na parang wala lang po sa akin, hindi ko po na-feel yung parang maganda po na nararamdaman po. Yung mensahe po na natandaan ko po sa mensahe ni Pastor, yung sa pagsisisi. Katulad din niya, si Princess Eliza Velarde mula sa San Carlos, Pangasinan na maagang nadala ng maling impluwensya. Ngayon, hindi lamang siya nakaiwas sa dating gawin, kundi aktibong nakikilahok pa sa mga advokasya ng bansang kaharian para sa inang kalikasan. Mula sa tree planting hanggang cleanup drives, naging buhay na patotoo siya ng malasakit at pagmamahal na itinuro ng butihing pastor. Para po sa iyo, Pastor, maraming salamat po kasi hindi lang po physically, mentally nakatulong po, kundi sa buong nature, ganun po. Kasi dati po, sumasama din po ako sa mga pagtatanim, pagki-clean up drive. Sobrang laking tulong po yun para sa nature natin. Sina James, Jeffrey, Cristal at Princess ay ilan lamang sa mga libo-libong individual na tumugon sa mensahe ng pagsisisi. Sila'y kabilang sa mga nabautismuhan sa North Central Luzon kamakailan, isang makasaysayang pagtitipon na nagpatunay na kahit sa gitna ng pag-uusig at maling paratang, nananatiling matibay at buo ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Lubos ang kanilang pasasalamat sa Ama at sa hinirang na anak na naging daan upang matagpuan nila ang tunay na pagbabago, kapayapaan at bagong simula. Nagpapasalamat po tayo sa dakilang Ama sapagkat marami po ang naliwanagan sa mga pangangaral po ng ating pinakamamahal na pastor sapagkat alam po natin na pawang kabutihan ang kanyang ipinapalaganap. So itong lahat na naniwala ngayon at na nagsisi, nag-decide na magpabaptize sa pangalan ng ating dakilang Ama. Sa kabila ng mga matitinding pagsubok at mga maling paratang na patuloy na ibinabato laban sa Kingdom of Jesus Christ, nananatiling matibay at hindi matinag ang pananampalataya ng mga bagong kapatiran sa bansang kaharian sa ating dakila at makapangyarihang Ama sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak. Lubos ang kanilang paninindigan sa mga mensaheng ipinapahayag ni Pastor Apollo C. Kibuloy na naging daan ng tunay na pagbabago sa kanilang puso, kaisipan at buong pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, lalo silang lumalalim sa pananampalataya at buong tapang na naninindigan para sa katotohanan at katwiran. So, ang tanging paraan lang po pala is yung pagsisisi. Pagsisisi na sabihin mo sa Ama na magdasal ka ng taimtim, na hindi na yung kalooban mo, kundi yung kalooban niya ang mangyayari sa buhay mo. Simula po noon, nung sinunod ko yung mga pangaral ni Pastor, ayun po, aminado po ko na ito na po. Sabi ko, ito na yung katagumpayan ko. Sabi ko, yung dating bisyo ko, naalis sa puso at isip ko, naging malinis ako. Yung kalooban po ng Ama, yung ginagawa ko po ngayon. So, nagpapasalamat po ako na merong isang tao, kagaya ni Pastor Apollo C. Kibuloy, kahit maraming mga kasinungalingan na pag-aakusa sa kanya, pang-uusig, kahit nasasaktan po yung puso ko, ako po ang nasasaktan sa tuwing anong mga kasiraan na sinasabi sa kanya. Malugod silang naririto, kasama po natin lahat at marami dyan ang maraming mga bisyo. Marami dyan ang meron talagang mga hindi magandang gawain sa kanilang mapumuhay. Balit nang mapakinggan nila ang ating mahal na pastor, doon po nagpasimula yung bagong pananaw nila na meron palang isang tao na inaakusahan ng mga negatibong bagay, subalit ng napagtanto nila sa pamagitan ng ating pagpapakilala sa ating mahal na pastor, sila ngayon ay nandirito na talagang sumuko, na hindi pinilit, kundi bukas sa kanilang mga loob na talagang nagpabautismo na sa pangalan nating dakilang Ama.
Ang kanilang matatag na desisyon na tanggapin ang mensahe ng hinirang na anak ay isang patotoo ng matibay na pananalig sa gitna ng kaguluhan na nararanasan sa iba't ibang aspeto na kinakaharap ng lipunan. Matagumpay ang pagtitipong ito na muling nagbuklod sa mga anak ng Diyos mula sa iba't ibang panig ng rehiyon. At higit pa rito, sabay-sabay ding isinagawa ang baptismal rites ng The Kingdom of Jesus Christ sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patunay ng patuloy na paglago, lakas, at pagkakaisa ng bansang kaharian sa kabila ng matitinding pagsubok na ating hinaharap. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kerseling Catarong, SMNI News.